kapatid ko naman, unahin naman natin si Ate Erica Yay, since siya yung sumunod sa akin. Si Ate Erica Yay sa personal is may pagkaano yan, may pagkamanang kasi yan. So, ano lang talaga siya. Parang, alam mo yung parang striktong tita. Ganun talaga yung atake niya sa amin. Parang siya yung panganay in terms of kasungitan. Ganon. Pero, kahit naman ganon yun siya, sobrang lambot naman din ng heart niya. Especially pag about sa mga kapatid niya. Like, kung may problema, kung yung may mga pabor kang hihingiin, ganon. Oo, maasahan mo naman siya sa ganon. Pero okay naman yan si Ate Erica. Ate Inayay naman is sobrang komedyante sa personal. Kung ano yung nakikita niya sa akin sa camera, parang doble pa siya sa akin ng ganon sa personal. Sobra talaga. Pag magkakasama ako, si Adrian tsaka siya, grabe, wala kaming ibang ginagawa kundi tumawa lang ng tumawa kasi sobrang kalug talaga ng Ate Inayay nyo. Sabi ko nga sa kanya, ipakita niya sa sa vlog kung gaano siya kajali sa personal. Kasi may mga times na nahihiya siya. Sabi ko, huwag kang mahiya, pakita mo kung sino ka. Sabunta, sama kami. And para sa akin si Ate Ina nyo, kahit saan nyo yayain, go na go yan. Lalo na pag kainan. Mga bumukbangan, ganon. Ready talaga yan siya. Talagang kahit sa ang lupalat ng mundo pa yan, sasamahan ka niya. Kung may problema ka, umiyak ka sa tabi niya, basta siya kumakain. Ganon siya. Next naman natin, si Kuya Yuki. Si Kuya Yuki naman sa personal sa aming magkakapatid, parang siya talaga yung kuya, kahit ako yung panganay, oo. Kasi siya yung parang especially pagdating sa trabaho, siya talaga yung stricto. Like wala kayong upload, wala kayong content, wala kayong ganap, paano yung pangarap sa life? Ganun siya. Oo, pero alam naman namin na para sa amin lang naman din yun. Yeah, parang siya yung kuya-kuya namin. And isa din talaga siya sa mga kapatid ko na parang hindi ko carry. Lahat naman sila. Hindi ko kayang mawala. Pero isa si Yuki sa nakikita ko na pagtanda ko is parang hindi ko carry na hindi ko siya makakasama. Ganon, kasi nangako ako sa sarili ko na pagka tumanda kami, since syempre si Kuya Yuki, gay siya, di ba? And I do love gays. So syempre hindi siya magkakaroon ng sarili niyang pamilya or ng anak, ng ganon, di ba? Na talagang mag-aaruga at magmamahal sa kanya. Do may mga pamangkin din naman kami, pero syempre magkakaroon din niya ng mga sariling buhay. Pero isa talaga sa pinangako ko sa sarili ko at lagi ko talagang sinasabi na pagka tumanda or nakaedad na kami, tapos si Yuki, na talagang si Yuki gusto ko ako mag-aalaga. Oo, yun talaga. Parang inano ko na sa sarili ko yan. Okay, maging maligalig ka man, maging masumpungin ka man, sige, dito ka sa akin, magligalig ka dyan. Ganon! Next naman natin si Adrian. Si Adrian, sobrang love na love ko. At alam nyo ba, si Adrian din talaga ang isa sa happy pill ko ngayon, bukod sa mga anak ni Ate Ina, bukod sa mga pamangkin ko. Sobrang happy pill ko si Adrian. Pag sobrang nalulungkot ako, especially lately, talagang nakakaramdam talaga ako ng I feel alone. May mga ganun tayong senaryo, di ba? So si Adrian talaga yung magpapatawa sa'yo. Sobrang as in yung sobrang, alam mo yung kahit maliit na bagay lang, kaya niyang gawa ng paraan para mapasaya ka. Tapos sobrang sweet ni Adrian. Kung nakikita nyo si Elaine na sweet sa akin sa camera, mas doble si Adrian sa personal. Alam nyo ba, ang tangkad nun mas matangkad sa akin si Adrian. Pero laging nakababa sa akin yun, laging nakayakap. Bawa uwi na ako, bunso uwi na ako, yayakap pa yun, kikis pa. Ganon, kaya sabi ko, pag nagka-girlfriend ko, nang di ko alam kung anong gagawin ko. Pero okay lang naman kasi nasa edad naman na siya, diba? So, ayun lang, sobrang lambing talaga ni Adrian. Sobrang sweet kahit bata pa lang. Bata pa lang kasi yan, ang tawag na sa akin yan, mommy. Lagi kami na pagkakamalang mag-ina kasi nga, parehas kami ng kulay, tapos magkahawig kami ng bata. Kasi syempre, nung araw kasi, medyo payat tayo. Ngayon kasi, gabi na. Wala na. Lipas na ba? Ganon. Siyempre, last but not the least, ang aking bunsuan na parang anak ko na talaga na si Elaine. Si Elaine, mga kapatid, yan talaga yung bata. I mean, kasi sa mga kapatid ko, di ba, malapit naman din sila sa akin. Pero si Elaine talaga yung parang, like, halimbawa, hindi pa kumakain. Do kasi siguro bunso, tas parang feeling ko, anak ko kasi siya. Ganon. So, kumain ka na? Nasaan ka? Tatawagan ko, nasaan ka? Kumain ka na ba? Tapos, pag may hindi siya magandang nararamdaman, pag masama pakiramdam, bibili ko kaagad na gamot. Na para bang, hindi ko talaga, na kahit may on and off cam, ganon, talagang ganon ako sa kanya. Na para bang, hindi ko ba kaya, feeling ko, si Elaine na, na parang, mawala sa feeling ko din. Ganon. Ganon kalala talaga. Kaya hanggang ngayon, bakit wala pa talaga akong asawa? Tapos alam mo ba, kasi nga lagi ako nagka-touch. Lagi ko naman din ako kwento to sa inyo na si Adrian at si Elaine. Every time na sasabihin ko na mag-aasawa na ako sooner or later, lagi nilang sinasabi, te, sasama kami sa'yo.
Sabi ko, awa naman. Baka pwede naman si ate lang naman mag-isa mag-asawa. Ganon. Paulitin ko, wala akong favorite sa pamilyay dahil lahat sila love ng ate Aya. Patulog na talaga ako mga kapatid. Medyo na ano lang ako kasi nakita ko yung legs ko. Ang dami na namangbo. Buti na lang meron pa ako natitirang ganito. At pinakita ko sa inyo last time. Kasi nga, di ba ayoko talagang nakikita yung legs ko na maraming hair. Ewan ko kung ako lang yung ganon. Pero parang feeling ko, lalaki yarn. Pakita ko sa inyo. Hindi naman siya masyadong pero kasi yun parang ayoko lang. Hindi ko alam. Kasi, alam nyo kung bakit? Dito kasi sa banda na to, walang buhok. Tapos dito meron, yarn. So, lagyan na muna natin siya ng product. By the way, ito yung ginagamit ko. Napakita ko sa inyo to last time. Sobrang, wala kang mararamdaman na sakit. Hindi katulad niya, pinaramdaman ka ng sakit. Eme lang. So, ayan, lagyan na natin siya. Tapos, binababad ko lang to for about 10 minutes. So, tapos sa ang ating 10 minutes sa pagbababad. So, alisin na natin siya. O, diba? Sobrang smooth. Oh, tanggal agad yarn. Diba ang angas? Ang galing. Ito pa. Oh, ew. Diba tanggal agad ang mga balahebo? At tignan nyo ha. Tignan nyo yung pinagtanggalan. Super smooth. Wala talagang natira. At the same time, alam nyo, hindi talaga siya harmful sa balat. Oo, wala kang mararamdaman na any pain. Kaya pwede din to sa mga underarm, ganun. Ayan o, diba? Wala kang mararamdaman na kahit na anong pain, matatanggal yung mga gusto mong matanggal na buhok sa katawan mo. Pati itong sa kabila, tanggalin na rin natin. Ew! Ayan siya. Ako sa'yo, itry mo na rin to. Lalagay ko sa yellow basket. Mga kapatid, magti 3 weeks na tong car perfume na nabili ko. At hanggang ngayon, meron pa rin siyang laman. Ayan, as you can see. At mabango pa rin talaga siya. Oo, hindi siya nagbabago. Kung paano yung amoy niya, simula nang binili ko, up until now na magti 3 weeks na siya, ganun pa rin siya. At every time na may sasakay sa sasakyan ko, talagang sinasabi nila, Ate Aya, ang bango naman ang sasakyan mo. Ano yung ginagamit mong perfume? Puro ganun yung mga naririnig ko. Hindi talaga ako nagsisi ng binili ko to at nakita ko to dito sa TikTok kasi nga nagte-trending siya. So, syempre, lahat na nagte-trend, isubukan natin yan. Tingnan natin kung talagang totoo yan. Actually, pwede nyo rin tong ipangregalo kasi packaging pa lang nito is talagang pangyayamanin na. Oo, pwede nyo rin ipang giveaway, mga ganoon. Meron tong 3 available scent. Ayan, ipapakita ko din sa inyo kapag dumating na kasi nag-order din ako. Kaya ako naghahanap pa ng pangmalakasang car perfume. Ayan, kasi nga, di ba yung iba ang mamahal pero hindi naman talaga totoong pangmatagalan. So, ilalagay ko sa yellow basket. I-try mo na din. Tag-ulan na naman ngayon. Kahit hindi tag-ulan, mainit ang araw. Siyempre, malamang mainit ang araw. Araw yun eh. So, anong kailangan? Eto. Diba? Naghahanap ka ba ng payong na ganito katibay? Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung brace ito ba. Double na yung brace niya, diba? Kahit nakabaliktad, tingnan mo. Maganda pa rin yan. Diba? At hindi lang yun. Ay, bumalik. At hindi lang yun. Matipay din to. At the same time, hindi siya katulad. Halika, lumapit ka dito. Pakita mo. Hindi siya katulad ng ibang payong na manipis. Yung madali masira. Parang relasyon nyo, madali nasira! Hindi ka na rin mahihirapan. Bakit? Automatic na. Galing ko At anong purpose nito? Bakit may ganito? Siyempre nagaganyan yan. Para saan daw? Pag nagsasabit ka ng payong na ganyan, mananakaw, mawawala, matatanggal agad yan. Kaya may ganito to kasi, pwede ilak. Ito lang ang payong na may lock. Ito lang ba? Alam ko ito lang eh. Kaya ako naghahanap ka ng maganda at murang klase na payong. Well, saan mo makikita? Saan pa ba? Ilalagay ko sa yellow basket. Check out. Ngayon na.